Noong ika-29 ng Agosto 1991 sa isang apartment sa South Hall, Kanlurang, London, tumawag si Sarah Crumb sa kanyang ahensya upang ipaalam sa kanila na ang kanyang huling kliyente, isang lalaki na kilala lamang bilang Duncan, ay kakaalis lamang. Ang tawag na ito ay magiging kaduda-duda sa mga sumusunod na araw dahil dito'y kakaiba sa kanyang karaniwang tawag. Makalipas ang ilang araw, tagpuan ng brutal na pagkitil kay Sarah. Ang kanyang katawan ay nagtamo ng lahat ng palatandaan ng isang malupit na pagpapahirap at malinaw na ang kanyang buhay ay nagkamit ng mabagsik na pagtatapos. Ngunit ang madilim na pangyayaring ito ay hindi nagsimula kay Sarah. Ito ay ang masamang pagnanasa ng isang predator na lumalala ang brutalidad laban sa mga kababaihan at hindi rin magtatagal bago siya muling sumalakay. Ang kaso na ito ay nakapokus sa isang lalaki na lubhang mapanganib sa mga kababaihan. Ang kawalan niya ng pagsisisi ay tanging napakadilim at pinagyayabang pa niya ang maraming beses na siya ay nakatakas sa kanyang krimen. Ang kahindik-hindik at karumaldubal na kanyang idinulot ay siyang kahulugan ng kasamaan, isang predator sa tunay na kahulugan. Ngunit bago tayo magtungo sa detalye, nais ko munang banggitin na gumagawa ako ng mga video kada linggo. Kaya kung gusto mong makita ang susunod kong video, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe kung ikaw ay bago pa lamang dito sa aking channel. Talagang nakakatulong ito sa akin. Ang buong listahan ng mga krimen na isinasagawa ni Smith ay maaaring hindi kumpleto dahil may mga kulang sa detalye. Ngunit ang alam natin ay ang mga ito ay nakakakilabot at ang kanyang abnormal na pag-atake ay nagsisimula ng maaga. 18 taong gulang pa lamang siya noong nahatulan dahil sa nakakapanindig balahibong puwersang pakikipagtalik niya sa isang ina sa harap mismo ng mga anak. Noong 1976, siya ay hinatulan ng 4 na taon sa bilangguan dahil sa krimen. Pagkatapos ng kanyang paglaya, si Smith ay nagtatrabaho bilang isang hindi lisensyadong minicab driver. At agad niyang ipinamalas na ang kanyang masamang hilig ay patuloy na nanatili sa kanya. Siya ay nagpiit ng isang babaeng pasahero sa pamamagitan ng pagsarado nito sa loob ng sasakyan. Ngunit ang matinding kagustuhan ng babae na mabuhay ay nagdulot sa kanya upang makatakas sa pamamagitan ng pagsira sa widescreen. Bagaman siya ay inakusahan, si Smith ay tumanggap lamang ng suspendidong hatol. Noong 1982, si Smith ay ikinasal, ngunit hindi rin nagtagal. Yamang ang kanyang asawa ay nagkaroon ng relasyon sa nangungupahan sa kanila. Ayon kay Smith, ang mga aksyon ng kanyang dating asawa ay umabot sa panlilinlang at pagsasabotahe, pati na rin sa pagnanakaw at pagbubunga ng lamat sa relasyon niya at ng kanyang ama. Naramdaman ni Smith kung paano siya na-control at na-manipulate ng asawa niya. Nadama ni Smith na ang galit na kanyang nadarama sa kanyang dating asawa ay maaaring nag-impluwensya sa kanyang pagsasagawa ng marahas na mga aksyon laban sa mga kababaihan. Ang kanyang ubod na samang gawain ay nagpatuloy nang siya'y kinasuhan ng pang-aabuso at pagsaksak sa isang babaeng street worker. Subalit, hindi na natuloy ang kaso nang hindi tumestigo ang biktima na nagbigay kay Smith ng isa pang pagkakataon para makatakas mula sa katarungan. Ngayon, lampas 10 taon na ang lumipas at wala akong mahanap na anumang kriminal na aktibidad sa panahong ito. Mahirap paniwalaan na ang isang tulad ni Smith ay biglang napatahimik ang mga demonyo sa kanyang isipan na nagtulak sa kanyang gumawa ng maraming krimen sa nakaraan. Sa halip, kapani-paniwala na maaaring ipinagpatuloy niya ang kanyang masamang gawain ng palihim, tinatakasan ng batas. Gayunpaman, ito ay tanging opinyon ko lamang. Sa dekada ng 1990, si Smith ay naging isang mas mapanganib na nilalang, isang marahas na predator na may kakayahang pumatay. Sa umaga, si Smith ay nagpapanggap na driver na magalang, mahinahon magsalita at
at maingat, isang ehemplo ng tahimik na tao. Namumuhay siya sa tila karaniwang buhay, naninirahan sa bahay ng kanyang ina matapos ang kanyang diborsyo. Gayunpaman, sa gabi, naglalaho ang pakitang tao ni Smith na nagbubunyag sa masamang katauhan niya. Namuhay siya ng dobleng buhay sa isang daigdig na takip silim na puno ng mga lihim na pag-uugnayan. Isa sa mga masasamang pangyayari ay nasangkot siya sa obsesyon sa isang pamilyadong babae. Nakita ito sa kanyang walang tigil na pagtawag sa pinagtatrabahuhan ng babae, pagbisita sa kanyang tirahan ng walang pasabi, at pagpapakalat ng mga hindi totoong paratang tungkol sa asawa niya na umano'y may relasyon sa iba. Ang babae na ito ay sumailalim sa maraming operasyon dahil sa iba't ibang mga komplikasyon sa kanyang kalusugan. Ang mga operasyon na ito ay nag-iwan ng mga marka sa kanyang mga dibdib, tiyan at pusod. Ang mga markang ito sa kanyang katawan ay may nakakakilabot na pagkakatulad sa mga sugat na iniwan ni Smith sa ibang mga babaeng biktima, at maaaring nagpapahiwatig ng isang masamang koneksyon. Sa bandang huli, tinanggihan siya ng pamilyadong babae na ito, at dahil dito, ibinaling ni Smith ang tindi ng kanyang interes sa ibang babae. Si Smith at ang bagong babae ay nagkasundong magkita sa Manchester, subalit noong ika-24 ng Agosto, hindi natuloy ang inaasahang pagkikita dahil ang bagong babae ay hindi sumipot. Si Smith, na talagang nalungkot sa pangalawang beses na hindi pagtanggap sa kanya, ay bumalik sa London. Sa pagsusumikap na makalimutan ng pagkabigo, naghahanap siya ng kasama mula sa mga escorts. Sa mga araw na lumipas bago ang malupit na pagpatay kay Miss Crump, ikinulong si Smith dahil sa persahang pakikipagtalik. Noong Agosto 20, natapos ang araw sa trabaho ni Sarah Crump sa Wembley Hospital sa Hilagang Kanluran ng London ng 2:00 ng hapon. Siya ay nagtatrabaho bilang isang personal na secretary sa chiropractic department. Walang nakakaalam na may double life si Sarah. Sa umaga, pinupunan niya ang kanyang papel bilang isang secretary, ngunit sa gabi, paminsan-minsan siyang nagtatrabaho bilang isang escort, nag-aasikaso ng mga lalaking kliyente sa kanyang apartment. Ang kanyang pamilya na walang kaalam-alam sa kanyang pakikilahok sa isang escort agency ay naniniwala na ang desisyon ni Sarah na magtrabaho bilang escort ay dulot ng kanyang hangaring pondohan ang mga fertility treatment. Nagsalita ang kanyang ate na si Joanne Platt tungkol sa hangaring maging ina si Sarah. Si Smith na nagtatamasa ng isang linggong pahinga mula sa trabaho sa ospital ay nagpunta sa escort agency upang magbigay ng serbisyo. Itinakda ni Smith ang kanyang pakikipagkita kay Sarah sa apartment nito gamit ang alias na Duncan. 2:00 ng madaling araw nang tumawag si Sarah sa kanyang escort agency na isang safety measure upang ipaalam sa kanila na si Smith ay umalis na sa lugar. Ito ay upang tiyakin ang kanyang kaligtasan. Ngunit sa kasamang palad, si Smith ay isang bihasang kliyente at employer ng mga escorts at siya ay kilala sa agency. Sa safety measure na ito, ang pagiging maikli ng tawag at ang kawalan ng anumang pangalang binanggit ay pinaniniwalaan ng mga taga-usig na naramdaman ni Sarah ang nalalapit na panganib nung siya'y tumawag. Pinilit ni Smith si Sarah upang gawin ito bilang isang paraan ng pagbuo ng ebidensyang umalis na si Smith. Nang sa gayon ay subukang ilihis ang suspecha mula sa kanya at itago ang kanyang ginawa. Sa mga sumunod na araw, ang boyfriend ni Sarah na lalong nag-aalala dahil hindi niya magawang makontak si Sarah ay inuulat ang pagkawala ng nobya sa mga otoridad. Nang dumating ang pulis sa tirahan ni Sarah, nagsimula ng magbunyag ang isang tunay na malupit na eksena. Natuklasan nila ang mga bakas ng dugo sa banyo at sa kanyang dressing table. Ang sunod nilang natagpuan ay higit na nakakatakot. Ang bangkay ni Sarah ay nakaratay sa kanyang kama.
napasailalim sa isang hindi mailarawang antas ng kalupitan at pinsala. Ang kanyang dodo ay tinagpas, ang kanyang dibdib ay binuksan, at ang kanyang mga lamang loob ay nakaayos sa kama. Ang kanyang kamatayan ay nagtamo ng maraming saksak at hiwa na tumagos sa mga ugat ng leeg, sa kaliwang baga at sa puso. Ang eksena ay hindi lamang nagpapakita ng isang marahas na krimen. Ito'y mga palatandaan ng nakakabahalang antas ng sadismo at kalupitan. Ang nakakagulat na natuklasan ay kumalat sa pamayanan. Isang buhay na natapos sa murang edad sa ganoong kakilakilabot na paraan. Nahuli si Smith ng mga otoridad noong Setyembre 5 sa ilalim ng suspecha ng pagiging sangkot sa pagpatay kay Sarah. Sa kanyang unang interrogations, nagbigay siya ng pabago-bagong kwento tungkol sa kanyang kinaroroonan. Habang umusad ang pagtatanong sa kanya, noong una ay sinabi ni Smith na hindi siya kailanman nagpunta sa South Hall at itinanggi na siya ang taong may pangalang Duncan. Pagkatapos, binago niya ang kanyang pahayag sa pamamagitan ng pag-amin na nag-schedule siya ng isang appointment para sa massage kay Miss Crump at nalaman niyang namatay ang biktima mula sa balita. Nabunyag sa paglipas ng mga interview ng pulis na bagamat mayroon lamang siyang mababang kita na $225 kada linggo, inamin ni Smith na gumugugol siya ng $500 hanggang $600. Ang hindi pagtutugma sa kanyang kita at sa kanyang kastusin, samahan pa ng kawalan ng consistency sa kanyang mga pahayag, ay nagdulot ng malubhang mga tanong at hinala tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa kahindik-hindik na krimen. Ang mga otoridad ay nagpatuloy sa masusing pagsusuri sa usapin. Sinusuri ang mga ebidensya at ang mga pahayag na ibinigay ni Smith. Opisyal na kinasuhan si Smith ng pagpatay kay Sarah Crump. Gayunpaman, sa isang hindi inaasahang pangyayari na gumulat sa marami, nahatulan si Smith na not guilty sa mga paratang ng pagpatay. Habang lumalabas siya mula sa korte, ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa jury. Ang pagpapawalang sala kay Smith ay naging mabisa matapos maglabas ng kanyang defense team ng malubhang akusasyon laban kay Police Chief Jill Matig at sa kanyang koponan. Inakusahan ni Smith ang mga pulis ng pagtatago ng ebidensya at kawalan ng kakayanang pag-imbestigahan ng maayos. Mariing itinanggi ng mga pulis ang mga paratang na ito. Itinataguyod ang integridad ng kanilang investigasyon. Binanggit din nila na hindi sila naghahanap ng iba pang mga suspect na nagpapahiwatig ng matibay nilang paniniwala na si Smith ang nagkasala at siya ay nakatakas sa katarungan. Noong panahon ng pagliliti sa Old Bailey, ipinihayag ni Pat Rhodes, ang ina ni Sarah, ang kanyang nakakabahalang pangamba. Sinabi niya na si Smith ay mapanganib at nagbabala na siya ay muling papatay. Sa 6 na taon, si Smith ay unti-unting nawala sa kaalaman. Ang impormasyon hinggil sa kanyang mga gawain sa panahong ito ay nagpapahiwatig na siya ay naglaan ng oras sa pagsasanay ng martial arts. Naging eksperto siya sa martial arts at bumalik din siya sa kanyang dating trabaho bilang isang taxi driver. Noong 6 na taon ng kanyang kalayaan, siya ay pinaalis sa kanyang trabaho. Tinanggal ng kanyang mga employers ang kontrata matapos malaman ang kanyang nakaraang hatol sa persahang pakikipagtalik sa isang babae habang nasa ilalim ng impluwensya ng droga. Noong ika-25 ng Abril 1999, isang nakakabahalang kaso ang nagbigay daan sa isang bagong investigasyon sa isang nawawalang tao. Natagpuan ang mga damit ni Amanda Walker na may bahid ng dugo na itinapon sa isang eskinita sa Hamworth, Kanlurang London, 1 milya lamang mula sa tirahan ni Smith. Nagkaroon ng nakakakilabot na kinalabasan ng kaso matapos ang 6 na linggo nang matagpuan ng labi ng naaagnas na bangkay ng 21 taong gulang na biktima. Si Amanda, isang taga-Leeds,
ay huling nakita sa Sussex Gardens malapit sa Paddington Station sa London na parehong red light district na madalas pinupuntahan ni Smith. Dahil sa matinding estado ng pagka-decompose, hindi tiyak ng eksaktong dahilan ng pagkamatay ng biktima. Gayunpaman, ang nakakabahalang pinsala na natagpuan sa kanyang katawan ay may matinding pagkakapareho sa nakaraang pagpatay kay Sarah Crump. Sa isang kaso ng krimen, bumalik ang pangalan ni Smith kaugnay ng krimen ng inilabas ng Scotland Yard's Violent Offender Database na si Smith ay nakatira malapit sa kung saan natagpuan ang damit ni Amanda. Lalong naging matibay ang ebidensyang ito nang makumpirma sa pagsusuri na ang dugo sa damit ni Amanda ay tumutugma sa DNA ni Smith. Si Amanda ay huling nakitang nagtatanong ng direksyon pabalik sa Sussex Gardens. Ang sumunod na kliyente niya ay si Smith. Sinubukan ni Smith ipaliwanag ang pagkakaroon ng kanyang dugo sa damit ng biktima. Sinabi niya na nadapa siya at nagsugat ang kanyang mukha sa kalsada habang umaalis siya sa isang adult party sa Ilford, Essex noong gabing namatay ang biktima. Dumiretso siya sa red light district ng Sussex Gardens. Testigo si Smith sa harap ng jury. Nagduguan pa rin siya nang makita sila ni Amanda at ipinaliwanag na nabahiran niya ng dugo si Amanda. Ang katotohanan, dinala niya ang biktima sa kanyang sasakyan, brutal na pinatay at dinala ang kanyang bangkay sa kakahuyan. Natagpuan ang bangkay ng biktima matapos sa mga reklamo mula sa publiko tungkol sa masangsang na amoy na nanggagaling sa lugar. Matapos ang pagtugma ng DNA, hinuli si Smith. Habang naghihintay sa kanyang paglilitis para sa pagpatay kay Miss Walker, nagmayabang si Smith tungkol sa kanyang pagpatay sa biktima sa kanyang cellmate na si Stephen Williams. Ito ang naging pagbagsak niya. Si Williams, na nahatulan din dahil sa pwersahang pakikipagtalik sa isang babae, ay kinilabutan na nalaman niya at agad na iniulat ito sa pulisya. Isiniwalat ni Smith kay Williams na itinali niya si Miss Walker, ibinalot gamit ang polythene at saka tinaga ng kutsilyo ang ibang bahagi ng katawan bago persahang nakipagtalik dito. Dahil marunong si Smith sa mga pressure points ng katawan ng tao at kung paano magdudulot ng sakit at kamatayan, inamin niyang inilagay niya ang kanyang kamay sa ilong at bibig ng biktima na nagdulot sa kamatayan nito. Sa huli, inilarawan ni Smith kung ano ang kanyang ginawa kay Ms. Walker sa isang psychologist ng bilangguan. Lumalabas na pinilit ni Smith si Ms. Walker na sumuko. Habang nanglalaban ng biktima, kinagat ng biktima ang daliri ni Smith sa isang pagtatangkang protektahan ang sarili. Pagkatapos ay pinilit ni Smith maghubad ang biktima bago niya ito sakalin at mabilis na inilibing sa ilalim ng mga dahon. Matapos ang isang masusing pagsusuri sa matibay na ebidensyang iniharap, siya ay nahatulang guilty at binigyan ng parusang panghabang buhay na pagkakakulong. Sinabi ni Judge Michael Hingham na si Smith ay hindi nagpakita ng kahit anong awa o pagsisisi at sa halip ay pinagmayabang pa ang nagawang krimen sa isa pang bilanggo habang naghihintay sa kanyang trial. Sinabi ng hukom sa kanya, "Ikaw ay labis na mapanganib sa mga kababahihan at tiyak na mananatili kang ganun." Si Pat Rhodes, ina ni Sarah, ay naglabas ng pahayag kung saan sinabi niyang gumaan ang kanyang loob na si Smith ay sa wakas nakulong na rin. "Ako'y buong pusong naniniwala na si Smith ang may sala sa pagkamatay ng aking anak na si Sarah. Sinabi ko sa hukom na siya'y muling papatay," ang sabi ng ina ni Sarah. Ang mga magulang ni Amanda Walker ay hindi dumalo sa paglilitis. The moral lesson from this story is the importance of recognizing and addressing dangerous individuals in the society. The case of David Smith,
who was acquitted of the murder of Sarah Crumpt, but later found guilty of another brutal murder, highlights the need for thorough investigations in the pursuit of justice. It is crucial to listen to the concerns and warnings of victims and their families, as they may have valuable insights into the behavior and potential danger posed by individuals like Smith. This story serves as a reminder to remain vigilant and take action to protect others from harm.